Okay, saan na ako? Anyway, back yung recording. Ay, i-titrim ko na lang later. Punta tayo dito sa computation here sa determining the number of genes na tawag dito, nagiging cause nung paglabas nung quantitative traits. Like, pag, yan, yan. So, dito, merong dalawang way para ma-determine natin kung ilang genes ba yung nag-go-govern or yung nagko-control ng trait. So, yung una is yung 1/4n na rule and then meron tayong naka-base dun sa 2n+1. Considering naman nito yung ilan yung na-o-observe natin na phenotype. Ito is about dun sa phenotype classes. Ito naman is yung sa example niya ay about sa extreme na trait. So dito, sa example here, ginamit yung 1/4n, considering na yung extreme trait is red or white lang. Tapos, yung 64 here is yung total ng observed variations based dun sa ating F2 ni red or white. So, kukunin natin yung kung ilang, yung N here is yung ilang genes yung pwedeng mag-cause ng variation nung na 64 na ito. Sa Calcu, madali lang to i-input gamit ng solver. 1/4 tapos ilagay yung x. Ito is equal to 1/64. Ano ba yan? Bakit talaga na. Tapos ang lalabas dyan, yung N is 3. So, ibig sabihin nito, tatlong genes yung naggo-govern nung F2 na variations na makikita from red or white na combination. Pag ano mo kasi ito, 4 times 4, 16 times 4, yan is magiging 64. Tapos, mas hindi nakakalito actually itong 2n+1 rule. Ito naka-base siya sa categories ng phenotypes. Kung ilan yung ma-o-observe mo na expression. For example, here, we are solving for number of genes again ha. Yung n is yung total number of genes. So, 7 daw yung observe natin. Tapos, sa calcu, again, madali lang to. Isosolver nyo lang yan. 2x is plus 1 is equal to 7. Automatic niyang masosolve tong x. Pero if we're gonna do math talaga. Ang mangyayari yan, 7, na-transpose natin yung 1 doon, minus 1, magiging 6 yan. So, 2x is equal to 6. Divide natin both sides ng 2. Hopefully, naalala nyo pa kung paano mag-math ha. Ang makukuha natin dyan is x is equal to 3. So, yung number of genes na nagko-control nung 7 phenotype na na-observe natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay 3, which is ito. Yan. Tapos again, yung 64 na ito is dun sa genotype variation niya. 64, ito. 1, 2, 3. Yan, hindi ko na bibilangin. Basta 64 yung combinations neto. Yon, ganun siya. Tapos, pero mas madali nga pag naka-base dun sa phenotype class. Medyo tricky kasi itong ano eh. Malilito kayo here. This part. Diyan. Pero dun sa assignment na bibigay ko, it's more on dito tayo. Yan. Mas madali siya for you guys. Pero ang point lang dito, ano na to, is pwede nating ma-compute kung ilan ba yung genes na nagiging cause nung ating trait.
Specifically, yung ating polygenic trait. Kasi polygenic traits, polygenic inheritance, controlled by many genes. Ganon. Yun siya. Then, another here is yung effect ng environment natin. So, dito, genotype plus environment, sinasabi dyan na yung genotype, fix yan at fertilization. Meron na tayong set ng possible range sa traits. So, si genes, nakakapag-decide na siya on what is possible na phenotype or trait na ma-express mo. Pero again, si environment, siya yung magre-realize kung ano ba yung magiging final na itsura. Ganun. Parang si environment, siya yung mag-help mag-determine ng final outcome nung nung trait. Siya yung magre-realize nung genetic potential. Like, nandun yung genes, pero yung expression ng genes na yon would still be affected by the environment. So, para siyang yung person, pwede siyang may genes for tall height. Pero pag poor yung nutrition niya, syempre hindi siya magiging full matangkad. Ganon. So, parang si genes yung nagsaset ng limit, sa environment yung nakaka-apekto ng result. Ganon. Then, ano ba itong significance ng polygenic control natin? Actually, most ng important traits natin sa agriculture at animal breeding ay polygenic. So, hindi lang isang gene yung nagko-control sa kanya, many genes working together yung control nun. And, yun yung polygenic control na tinatawag. So, height, weight, muscle size, milk production, and even speed ay polygenic. Hindi sila nagfo-fall into simple categories lang na tall or short, ganon. So, may range, ganon. So, kung gusto nating ma-improve yung trait for breeding ng animals like higher milk, sa halaman, higher yield, need natin ng knowledge ng ating quantitative genetics. Now, to study yung mga variation, yung range na inaano natin, meron tayong specific field ng science, tinatawag na biometry. Biometry is simply yung paggamit ng math and statistics to analyze, study biological traits. So, ito technical, study of biology and utilizes statistical inference to analyze traits exhibiting continuous variation. Biometry, we study variation, gumagamit ng math and statistics. Ganon. Sabi dito, since yung traits, kagaya ng height or weight, nagva-vary continuously, hindi natin sila pwedeng i-group easily. Kaya, population yung tinitignan natin. We need numbers to measure them. So, we use statistics, we use biology. Tapos, we focus on population. Ibig sabihin, maraming individuals yung ina-analyze. And yung statistical analysis natin, carry niya actually mag-help to predict yung source ng variation and kung ano ba yung effect ng source na yon. So, punta tayo here. Statistics, ginagamit siya to make sense of data. So, number one, purpose niya, data can be analyzed mathematically and reduced to a summary description. So, ang ginagawa ng statistics, kahit meron tayong large set ng numbers like thousands, millions, pwede natin siyang i-summarize to a descriptions or understanding like averages, ganon. Then, actually, pag kumuha tayo ng small representative at random sample, pwede natin gamitin yon to infer information dun sa larger population natin.
So, kahit na small group lang, we can use yung information na yun to make conclusions about bigger population. Like, we use statistics samples, like, para gawa nung mga, like, kung masasabi ba natin within a population kung yung mga changes, variation ba statistically significant or based lang sa random chance, gano'n. Then, pang-third, pwede natin gamitin yung stats to compare two or more sets of data. So, comparisons, pwede tayong gumamit ng significant differences, significant relationships, yung mga gano'n. Basta, nagamit tayo ng stats sa quantitative genetics to figure kung saan nanggagaling yung differences sa isang population and how much yung difference or yung change na yun is because of a treatment, an experiment, or how much is random lang talaga, like hindi siya dahil doon sa something na yun, gano'n. Pag experiment kayo, nag-thesis kayo, feel ko mas maiintindihan niyo siya. But for now, ano lang, quantitative genetics, stats ang ginagamit and yung, mga basic statistical terms na yun, we have our mean, we have yung tinatawag natin na median, yung range, frequency distribution, variance, standard deviation, and yung standard error. I think dito ko mag-e-end. Then continue ko dun sa different type ng traits sa isang video pa. And I think yung video na yun masasend ko around tomorrow about siya sa continuation. Kasi technically 2 hours dapat ang lecture natin for week. Kaso talaga nakikita ko yung tsura ninyo pag dire-diretso na 2 hours yung lecture. Tapos sobrang technical yung mga dinidiscuss natin. Parang nahirapan talaga kayo siyang i-digest. So, ang nangyayari, parang 1 hour lang talaga yung nabibigay ko na lecture. And then, actually parang kinukulang ako dun sa sa pacing natin. Di ko alam kung, feeling ko naman matatapos natin hanggang population genetics, pero dapat sana talaga mas maaga nating nadi-discuss pa yung ibang topics. Although trina-try ko din talaga na like ayusin yung pacing na mas comfortable kayo. Hindi na rin ako nagpapalab ng madami as compared like previous sems. I think 2 or 3 pa lang yung pinapag-group work ko sa inyo right now. Kasi I think mas nakaka-focus kayo sa concepts 'pag hindi naman talaga sunod-sunod. Pero anyway, yon stats. Dito ako mag-end. Madali lang 'tong mga terms na 'to. Not sure kung, familiar na kayo. Maybe encounter niyo na siya sa ibang subjects niyo. But in your higher years, lalo na 'pag nag-research kayo, mas mayu-utilize niyo siya. So, ano ba itong mean natin? Common term for mean is yung average. So, ang nangyayari diyan, nag-a-add tayo, ina-add natin yung values na meron tayo and dini-divide natin on how many values nandoon. So, halimbawa, meron tayong 5 people na may height, yun sa lab nyo ay height. Tapos ano yung height ng 5 people na yun? Sabihin natin 150. Ang pangit talaga ng sulat pag 155. 160. Example lang 'to ha, 165, tsaka 170. Ito-total nyo yan, kung ilan yan, total niyan, then divide nyo kung ilan sila, 1, 2, 3, 4, 5, divided by 5. Yun yung ating mean. So, ganun siya. The mean is the arithmetic average of the set of measurements, the sum of all individuals divided by the number of individuals. Again, technical, pero technically, ina-add mo lang yung values. Then, di-divide mo yung values kung ilan, how many values there are. Ganon. And, meron tayong ang calculator na online for mean calculation, ganon. But, actually, ang medyo matandaan is, for the mean, most dito siya napupunta. Most values in a group tend to gather around the mean or yung average dito. Yan. Para siyang center point.
Then, aside from the mean, meron tayong other ways to describe data. So, pa is another formula for our mean. Ito yung formula for the mean. Yung kanina dinescribe ko lang siya. Sum of all the individual values, then divide mo kung ilan yung values na yun. Yan. So, bawa dito, example, meron tayong 8 na values. Ano yung sum niya? 2 plus 2 plus 4 plus 5 plus 5 plus 6 plus 8 ay 38. Divide mo ng 8. Kalyo ko, bakit 37 divided by 8? Sinasabi niya dito, 38 yung, wala ba? Ay, nawala. Yung isa kong account. Wait lang ha. Namamatay kasi ang Gmeet pag walang viewer. Tapos, wait, magkalko din kayo. Nakalimutan ko sabihin, bago kayo manood ng videos, mag-settle down kayo sa isang place with your notebook and your pen. Mahirap naman makinig kayo ng lecture ko ng genetics nakahiga, hindi nakafocus, at may ginagawang iba. Actually, nung pandemic, naranasan ko mag-hybrid. Ayaw na ayaw ko yan kasi nagde-lecture yung teacher ko, nag-Genshin Impact ako or nag-ML. Tapos wala akong masyadong nag-grasp. Tapos kailangan, may time dapat na, nanginginong asa na. Kailangan may time na nagsiset aside ako for aral-aral talaga. Hindi yung may ginagawa ako habang nakikinig. Anyway, nag-compute ako sa calculator. 38 dapat to. 38 divided by 8. 38 divided by 8, 4.75. Yan. Then we have yung another na statistical concept, median. Ito yung gitnang number. Central number, pag in-arrange mo yung data mo from smallest to largest. So from this data, naka-arrange na actually siya from smallest to largest. Ano daw yung gitna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan is 9 values. Yung gitna niyan is 5. Ma'am, paano pag 10 values? Ano yung gitna niya? Yung gitna niya, halimbawa may 9 pa dyan. Yung gitna niya, yung median mo would be yung average nung nasa gitna. Ganon yung ano niya. Central number. Ganon yung sa median. Ha? Mas madali siya kapag naka-odd numbers lang. Feel ko naman alam niyo yung odd numbers. Like yung number is 9, 3, ganon. 7. Kasi may gitna talaga doon. Pero pag even number siya, like 10 number or like more than, yung gitna, nung nasa gitna. Yung average nung nasa gitna. Ganon. Then we have yung range. Ito naman is yung distance ng smallest value mo to the largest value. Ano to? From dun sa example natin na data set, ang smallest value natin ay 2. Ang ating highest value ay 8. So, ang range natin dyan is 2/8. Ganun lang. Then, frequencies. Mas nakikita nyo to sa surveys. Ano lang to, gaano ba, parang distribution pattern siya. Like, halimbawa sa klase ninyo, 10 babae, over 22. Example lang nga, nakalimutan ko yung ano. So, ito yung frequency niya. 10/22 times 100, gano'n. Yun yung sa frequency distribution. Ito naman ito yung importante na part. Sa variance, it tells how far the values are from the average. Ang dami nitong sinasabi, value that describes the degree to which the values in a dataset diverge from the mean. So, ibig sabihin lang yan, gaano ba kalayo yung value na nakuha mo from the mean? Ganon. So, si variance, ginagamit natin tong data na to make inferences or estimate doon sa population. Means, pag yung numbers ay spread out, pag malaki yung variance niya. Pag close together naman siya, mababa yung variance.
to actually understand yung variation natin, ginagamit natin yung tinatawag na standard deviation at yung standard error of the mean. Again, technical tong nandito, pero si standard deviation, sinasabi niya lang how spread out yung data. Mas easier siya to understand sa variance kasi parang pareho sila, pero si standard deviation, ang focus niya is sa smaller subset. Then, pag si standard deviation mas mababa, ibig sabihin mas malapit yung values na yun sa mean. Pag mas mataas yung standard deviation, mas spread out. Then si standard error, ito ay square root lang nung ating standard deviation. Ito ay nagsasabi kung gaano ka-accurate yung sample mean compared sa true population mean. Basta in simple terms, parang si standard deviation nagde-describe ng variation ng data. Si standard error, parang sinasabi niya kung gaano ba ka-reliable yung average. So, kuha kayo ng note, inanarrate ko siya, ang hirap kasi isulat. Halimbawa, meron tayong 5 test scores. Meron tayong 70, 75, 80, 85, at 90. Ngayon, yung average nung 5 na yon ay 80. Wait lang ha, 70, 75, 80, 85 plus 90. Pag kinuha mo yung average niyan, ang average niyan would be 80 divided by 5. Yan. So, magiging total average niyan is 80. Ngayon, tingnan natin yung standard deviation. Si standard deviation, gaano daw ba kalayo yung values dun sa average? So, for this one, si 80 at to 70, ang standard deviation niya ay 10. Si 75 to 80, ang standard deviation niya ay 5. Ito, wala. Si 85, ang standard deviation niya ay 5. Tapos, si 90, ang standard deviation niya ay 10. So, ganun yung sinasabi nun. So, may spread out siya from the mean. Then, pag pinag-add natin yan, ang magiging standard deviation niya is 7.9. So, ibig sabihin nun, nung 7.9 na yon, on average, yung scores ay 7 to 8 points away from our mean. Ganon. Then, compute natin yung standard error, si 7.9. Divide natin siya, ito 7.9 divided by natin nung square root nung ating number of observation. 7.9 divided by square root nung 5, kasi 5 to, 5 scores. So, makukuha natin dyan is 3.5. So, sinasabi naman nun is, yung average score daw is 80, pero nagbabari siya ng plus or minus 3.5. Ganon yung parang interpretation when it comes to our standard error. Basta, isipin ninyo, hindi ko naman kayo pagkukomputin talaga, familiarize or pinapaintindi ko lang sa inyo kung paano yung standard deviation na yung standard error. So, standard deviation, how far yung individual scores are from the average. Standard error naman, how close yung average dun sa true value ng whole group. Like, accuracy, reliability ng mean, yung mini-measure nung standard error natin. Then, for this, dito ko mag-end. Meron tayong distinction, parang distribution distinction when it comes to our qualitative and Mendelian traits na tinatawag. So, dito sabi, for Mendelian
traits, simple lang siya. If yung individuals natin have the same genotype, pareho yung itsura, and yung differences, wala masyado. Like yung sa standard deviation, yung variations nila, wala masyado. For example, sa blood type, either A ka, B, AB, or O. Ganon. Then for the quantitative trait, sabi ko nga, even if yung two individuals mo, same yung genotype na meron tayo, merong malaki yung pagkakaiba dun sa magiging itsura. Kasi nga, maraming genes yung involved and yung environment ay nakaka-apekto on it. So, kagaya sa height, like dalawang tao, pwedeng same yung genes niya sa height, pero pwede pa rin mag-end up different kasi iba yung nutrition or health nila. Kaya, dito sa graph, may mga curves na nag-o-overlap dun sa ating height dito. Merong continuous na na range. Ganun yung pinapakita lang here. Yan. Basta need yung tandaan dito sa Mendelian traits, clear categories, walang variation within a group. Sa quantitative traits, may wide variation, may mga overlapping groups, and continuous yung values niya. Yun. Yun lang naman yun. Tapos, i-discuss ko ito in the next video. Baka bukas ko isend yung video para din ma-internalize nyo muna to. Although, ito lang naman is more on sa examples ng mga traits natin. Yun lang. Pag may tanong ha, i-message nyo ako. Lalo na dun sa laboratory ninyo. Pero, ano lang yun, yung sa lab is magme-measure lang talaga kayo ng height. And then, mag-i-interpret ng details based dun sa na-measure ninyo. Yun lang, and see you next week. Hopefully, makapag-exam na kayong 2-1 at 2-2 at sa 2-5 is makapag face-to-face discussions tayo. Yun lang.